Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw muli sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating Philippine Foreign Service Post. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama sa araw na ito, Steph Vicente, para sa 30 minuto na diskusyon patungkol sa bilateral relations sa pagitan ng host country at ng Pilipinas sa mga serbisyong inihahatid ng ating mga embahada at konsulado sa ating mga kababayan at kinukumusta rin natin dito sa ating programa ang ating Filipino community o Filipino diaspora. Bago ang lahat, syempre pasasalamatan muna natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control kasama natin sina Ma'am Susan Aison at si Sir Milo Jonella. At kasama naman natin para sa ating FB live streaming maging sa ating audio live streaming via Evox PBS receiver app. Syempre nandyan ang nag-aasikaso ng lahat ng yan. Ngayon si Justin Osias. At dahil nabanggit ko na rin po ang ating mga platforms, ay kasalukuyan po tayong napapanood live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Hanapin nyo din po yung aming profile picture dyan. Nandyan yung logo na nasa aking likuran para dun sa mga manonood sa FB. Meron din tayo mga re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At dahil nabanggit ko nung pinasalamatan ko si Justin, yung ating Evox PBS receiver app, ay yun na nga po, meron tayong isang mobile application para sa mga on-the-go nating kababayan na marahil ay hindi nila pwedeng hawakan yung cellphone nila para manood, pero pwede po silang makinig at meron namang data o internet na kanila pong nasasagap, ay swak na swak po sa inyo ang ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay pumunta lamang po sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman po para po sa ating mga iPhone user dyan. At doon nyo po i-install sa pamagitan po ng mga naturang mobile applications din po yan, ay doon nyo po i-install ang Evox PBS receiver app. Syempre, kapag po dinownload at na-install nyo po yung mismong mobile application na ito, ay hindi naman po pwedeng nakatenga lang yan sa inyong mga telepono. Gagamitin din po natin yan. Pagpunta nyo po sa mismong application, pag pinindot nyo na po yung icon ng Evox PBS receiver app, ay makikita nyo po yung mga logos po ng ating mga stasyon dito sa Presidential Broadcast Service, kung saan kabilang na nga po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. At bukod sa Radyo Pilipinas World Service, nandun din ang icons and logos po ng ating mga sister stations, katulad na lamang po ng ating flagship station, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Nandyan din po ang Sports Radio 918, ang ating kapitbahay po na Radyo Magazine, at syempre nandyan din po ang ating dalawang FM stations, ang Republika ni Juan at ang The Capital. At bukod po dyan ay inyo pong mapapakinggan at masusubaybayan na rin po sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app na kamakailan po ay talagang na-update para sila po itong ating mga provincial stations under the Presidential Broadcast
broadcast service ay mapakinggan nyo na rin po sa ating Evox PBS receiver app. At hindi natin pwedeng kalimutan yung nagbalik po nating shortwave radio noong Disyembre. Ay tayo nga po ay bahagi ng Filipino service na umeere po sa pamagitan po ng ating mga transmitters sa Tinang, Tarlac. Yan po ay pasilidad po ng United States Agency for Global Media o USAGM, na kilala rin po bilang Voice of America o VOA. So maraming salamat din sa ating mga kasamahan dyan sa Tinang na nagme-make sure na tayo po ay maririnig sa pamagitan po ng shortwave radio. At dahil nga po na nabanggit ko na under the Filipino service po ang babangon sa makabayang serbisyo publiko, ay tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang ating pong programa, ang babangon sa makabayang serbisyo publiko, ay ine-ere po sa shortwave, ay kumbaga po natatapat po siya araw ng linggo dito po sa Pilipinas. So araw ng linggo, oras po dito sa Pilipinas between 1:30 AM to 4:30 AM. Yan po ang kabuuan na slot po natin sa USAGM, at yan po din ang oras. Ang oras po na yan dito sa Pilipinas. So yung mga nasa ibang bansa po ay i-convert nyo na lamang po yung oras na 1:30 AM to 4:30 AM para inyo pong masubaybayan. Live, hindi naman na siya live, kumbaga replay na siya ng babangon sa makabayang serbisyo publiko sa po yan, every Sunday po yan, oras dito sa Pilipinas. At dahil nga po, sabi nga natin ay atin pong iniugnay ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ating Philippine Foreign Service Post, yun naman po ang ating layunin dito sa ating programa, ay minarapat po namin na starting the past few weeks, at kahit maging sa iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, tulad na lamang po ng Global na Tayo at ng Ang Pilipinas Ngayon, ay amin pong tinatampok ang ating mga Philippine Embassies and Consulates General na nasa Middle East, dahil alam naman po natin ang sitwasyon doon ngayon. At ang itatampok po natin para sa araw na ito ay ang ating Philippine Embassy sa Doha, Qatar, na nung simula po ng tensyon, ay isa na rin po ang embahada sa atin pong tinampok sa pamagitan po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At makakasama po natin, kaugnay nito, ay makakasama natin muli dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ang ating Philippine Ambassador to Qatar, walang iba kundi si His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. Ambassador Melicor, welcome po sa babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon naman, Ma'am Steph Vicente sa Radio Pilipinas World Service, sa lahat ng mga impila na nakakabit dito sa Presidential Broadcast Service at sa iba-ibang lugar sa mundo. Ito po si Ambassador Melicor mula sa Doha, Qatar. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, Ambassador Melicor, for giving us again your time na makasabang po namin kayo dito sa himpilan. And of course, tulad ng ating nabanggit kanina, nakafocus tayo sa updates. Kumusta na nga ba sa iba't ibang bahagi ng Middle East, dahil sa ngayon nung una po namin na kayo nga nakapanayam regarding the tensions po sa Middle East, ay kumbaga kasagsagan po ng tension that time. Pero ngayon kasi may mga ceasefire po na umiiral. So nais lamang po namin na kumustahin ang ating mga kababayan. Kumusta na nga po ang mga Pilipino, ang sitwasyon po ng mga Pilipino sa Qatar ngayong may ceasefire po na umiiral ngayon sa gitnang silangan? Maganda naman ang kalagayan natin since huli tayong nag-interview noong March 23.
ay malaking pagkakaiba. Ngayon po ay marami na ang ating flights from Doha to Manila. Although wala pa siguro tayong mga Qatar Airways flights to Clark, Cebu, and Davao, pero yung Doha Manila flights are already regular. At simula next week, madadagdagan pa ng mga foreign airlines ang magbabiyahe sa Doha. So sa ngayon, ang pagkakaalam namin, nasa mga 4-5 lang yata pa. Pero ang sabi ng mga officials ng Hamad International Airport, next week dadami yan. Padami ng padami. So ang ating Philippine Airlines ay hindi pa po nagbabiyahe, pero ang sabi nila siguro by mid or end of May baka back to flying time na rin ang ating Philippine Airlines. Yung schools are back to normal na rin, face-to-face na sila, yung government, hindi na online work from home. Yun nga lang, maraming mga events na na-cancel, yung syempre, yung mga sporting events, mga ganon, mga summits, mga meets, ganyan. Syempre, wala mo na yun. At marami naman sa ating mga kababayan ay back to their jobs na. Yun nga lang, yung iba, lalo na sa service sector po, meron silang mga konting either work stoppages or non-payment for a temporary time ng kanilang sahod dahil hindi naman normal pa ang kanilang mga businesses kagaya ng mga hotels, no? Ganyan. So, medyo malaki doon ang mga OFWs natin na they are experiencing po yung temporary na pagbaba ng mga sahod nila. And speaking of that po, no, yung temporary na pagbaba ng sahod ng ating mga kumbaga, yung mga nagtatrabaho diyan sa Qatar, ay matanong ko lamang po, no, base po sa datos ng embahada diyan sa Doha, Qatar, ay ilan na po yung mga masasabi na mga kababayan natin na talagang naapektuhan po, no, nung tensyon sa Middle East and kasalukuyan pong tinutulungan ng ating embassy? Hindi natin masabi exactly yan kasi yung iba na naapektuhan, umuwi na on their own na hindi man lang nagpasabi sa embassy. Pero hindi naman siguro marami ang mga yan. Ang ating tally as of today, meron tayong mga 830 na napauwi ng Philippine government. Kung ikumpara mo nyo po yan sa total population ng Filipinos sa Qatar, which is about 247,000, ang meaning niyan, for every 300 na Filipinos na nandito, may isang nakauwi. Ganun po kaliit. So ang napakarami nating mga kababayan ay naiwan dito sa Qatar. Hindi sila nagpauwi. At kung may gusto mang magpauwi or may kailangan ng tulong, ang gagawin lang po nila ay lumapit sa ating MWO. At sila ay mapasama sa lista at ma-process para for repatriation kung kailanganin or gusto nila o kaya for other forms of assistance po. Anong huli ko po kayo nga nakapanayam ambassador ay nasa 8 na, no, yung batch ng mga napauwing Pilipino from Qatar. Sa ngayon, ilan na pong batches ang naparipatriate po and hindi lamang po ito mga OFWs, tama po amba? Yes po, Steph. Hindi ko na lang masundan kung ilang batches kasi at that time, araw-araw. Pero ngayon, mahirap din kasi yung araw-araw mauubos po yung ng pasyensya po ng Qatar Airways. So, ang pinag-usapan nila is weekly na lang ang repats pero malakihang grupo. So instead of paunti-unti every day, weekly. The next batch will be tomorrow po. Ako ay pupunta doon, maaga kasi yan. So minsan mayroong mga 65 per batch, minsan mayroong mga 80, depende po yan.
per weekly na repats. But the total repatriated as of today is 830 na po. Siguro mga ano na yan, mga 10, 11 batches na po yan. That's good to know po, no? At ayun nga po na-announce ni Ambassador bukas meron panibagong batch, no? So 10 to 11 po, no? So marahil ito ay 11th or 12th na po na batch, tama po Amba? Ganyan po, Ma'am Steph. Hindi na kasi masyadong urgent ngayon kasi alam natin every day meron na pong lumilipad eh. Kaya yung mga iba siguro na during the early stages, para silang nag-aalala na walang masakyan. Ngayon po, dahil everyday may flight naman, so hindi na ganyan ka-urgent yung gustong umuwi. Marami sa kanila nagpasya na hindi na sila uuwi. In fact, for every batch na clear na yan sa immigration, okay na lahat, may ticket na on the last moment, meron pa rin isa o dalawa na aatras po. Kasi nanginaya nga sila baka naman hindi pa lahat na ayos, gusto pa nilang magtagal sa trabaho. Pero para po dun sa mga gusto pa po na makauwi ng Pilipinas na marahil ay kumbaga medyo late po, no? Yung kanilang desisyon sa ngayon na gusto na pala nila talagang makauwi, makabalik na probably for good o babalik pa rin sila sa Qatar once na talagang masettle na ang lahat. Ano po ang process na pagdadaanan po nitong ating mga kababayan na nais pong magpa-repatriate? Ang gagawin lang po ng ating mga OFWs na gustong humingi ng tulong sa pagpauwi, lalapit sila sa ating Migrant Workers Office. Yung MWO natin will list them down, tapos ipaprocess po sila. Kasi hindi po nangangahulugan na gusto nilang umuwi, makauwi kaagad. Kailangan po nila may konting clearance mula sa immigration. Kailangan kung may mga fine sila ay masettle mo na yan or overstaying. Kailangan din yung kanilang QID kung makancel na ba yan or kung ayaw naman nila na huminto ay kailangan din ma-extend para makabalik pa sila. So, ang problema kasi kung aalis lang sila na hindi sila nagpapaalam din sa employer, malamang ang employer ay ika-cancel yung kanilang QID, yung kanilang visa. Hindi na tuloy sila makakabalik. Kaya tinitiyak ng ating MWO na lahat ito ay maayos lahat. Para pagdating sa airport, nakakalusot sila sa immigration at nakakalipad. Yun po ang gagawin nila. Makipag-ugnayan lang po sa ating MWO. Yan po ay para po sa mga OFWs. And sa kabilang banda, Ambassador Malicor, ay meron pa po bang mga na-stranded lang na turista o lahat na po sila ay wala na sa Qatar at na repatriate na pabalik dito sa Pilipinas? Matagal na po, Steph, na nakaalis na lahat yung mga hindi workers. Kasi mga stranded lang yun sila na either transiting po sa Doha, na stranded sa airport, o kaya yung turista lang na for 2 or 3 days, nag-ikot muna rito, tapos gusto nang umuwi, hindi tuloy nakabalik. Wala na po tayong stranded na mga visitors. So purely OFWs na po yung mga umuuwi. Tama po, Amba? Yes po, purely na yan, purely mga workers na lang po ang naiwan. Meron din paminsan-minsan na natatanggap natin. Pero yes, workers din sila. Hindi sila based dito. Para silang na-stranded dito. Pero workers din kasi Kaya doon din sila sa MWO lumalapit. Ambassador, para lang po sa mga hindi nakakaalam, itong mga OFWs na ito na syempre habang naghihintay sila na umuwi dito sa Pilipinas, ano po yung mga kumbaga mga paunang tulong na binibigay po sa kanila habang nandyan pa rin po sila sa Qatar? Ang ating MWO ay meron pong food allowance na binibigay. Kailangan lang nilang makipag-ugnay sa MWO at saka i-evaluate sila kung sila po ba ay
justified or qualified na makatanggap ng food allowance. Bukod pa doon, yung mga OFWs na ayaw namang umuwi pero they're experiencing yung mga slash ng kanilang sweldo kasi nga walang trabaho kaya yung sabi ng employer nila either ililimit ang working hours or working days so hindi sila pinapatrabaho a few hours per day or one day a week ganyan para lang po na makabawi naman yung kompanya. Ito po sila ay binibigyan ng financial na tulong ng ating MWO. So ang kailangan lang din po nilang gawin ay makipag-ugnay sa MWO. Sa alam nga namin meron na silang portal na nasa online. Ibigay nyo na lang po yung mga datos nyo at saka requirements, ganyan. At kayo ay masasama sa listahan. Ambassador, matanong ko lamang po, no? Meron pa rin po bang mga masasabing hamon na kinakaharap parehas ang embassy at ng MW pagdating po sa pagpapatupad ng repatriation program o kahit papano ay gumaan na ito kasi dumadami na po ang flights? Well, masasabi natin na yung fares, kunyari ang ating worker ay walang sariling pang airfare. So yan ay isang magiging, sabihin na lang natin, a little challenge. Pero ang atin namang DMW ay nag-assure sa atin na lahat ng gustong umuwi ay kaya nilang i-finance pa uwi. So, ang challenge lang siguro sa maraming mga OFWs na gustong umuwi, yung gusto nila, Steph, na umuwi na kaagad. Pero hindi kasi pwede dahil pag umuwi sila kaagad, for example po, nakatrabaho na siya for 5 years, tapos sabihin niya gusto niya nang umuwi kaagad, paano na lang yung kanyang end of service benefits? Kasi for every year na natrabaho mo sa Qatar, meron kang 1 month na makukuha ang ESB. So kailangan po yan masiguro para na rin sa welfare ng ating mga workers para hindi yung pupunta sila na diretso sila umuwi. Tapos pala yung kanilang end of service benefits mafo-forfeit because may gagawin ng kanilang employer. So yung ating MWO, sinisiguro na yung welfare nila, kapakanan nila ay talagang masiguro naman so that makauwi sila at kung gusto nilang bumalik, pwede pa silang bumalik, hindi sila mga blacklist or makuha nila yung lahat ng benefits na kailangan nilang makukuha. Dito naman po tayo, no, kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga OFWs na kumbaga nagdesisyon na umalis na muna sa Qatar at umuwi dito sa Pilipinas. Pero how about po yung tulong na ibinibigay doon naman sa mga nag-decide na magstay pa rin po sa Qatar, makikipagsapalaran pa rin sila kahit merong uncertainty doon sa tensions. Ano po ang binibigay na tulong po sa kanila? Kasi meron po kami palang nabalitaan na may financial assistance dun sa mga nawalan ng trabaho dyan sa Qatar. Totoo po yan, Steph. No? In fact, malaking component po yan sa tulong or ayuda na binibigay ng ating gobyerno sa kanila. Pansamantala, temporarily habang hindi pa nagno-normalize talaga yung mga trabaho nila at medyo nakaka-experience sila ng pagbagsak ng konti sa kanilang mga sweldo dahil hindi nga sila ma-employed completely buong araw or certain hours ay mababawasan. Financial aid po ito ng ating MWO through the Department of Migrant Workers Affairs, Migrant Workers. So makakatanggap po sila ng one-off na financial assistance po. At ayan, naka-flash po sa ating screens yung mga guidelines po, no, para sa ating mga kababayan na nais pong kumuha ng kumbaga yung one-time na financial assistance na po na yan. Pero aside from financial assistance, ano po yung mga tulong, no, o assistance na binibigay dito sa mga dito
sa mga kababayan natin na yun nga po kumbaga nag-decide na sila na hindi na kami uuwi, dito na lang kami. Bukod dyan, kung kailangan po nila ng konting counseling or gusto nilang matuto kung paano nila i-maximize yung kanilang mga savings, meron din pong counseling services ang MWO, meron din mga financial literacy seminars. So lahat po yan binibigay naman kahit hindi po emergency. So these are standard services po ng ating MWO na available po sa lahat ng OFWs na nangangailangan sa kanila. Pero sa ngayon, yung ating talagang malaking intervention dun po sa food assistance at saka sa financial assistance or ayuda po. Yun po yung dalawang malaking tulong. Ito naman po, Ambassador, para po dun sa mga Pilipino na pinili na nga po nila na magstay pa sa Qatar, ano po ang mga paalala pa ng embahada para sa kanilang kaligtasan? Although yun nga po may ceasefire ngayon, pero syempre tulad ng ating lagi naman natin itong nire-reiterate, hindi natin alam kung ano yung mga posible pang maging developments nitong Middle East tensions. Pero meron pa po ba kayong kumbaga mga paalala pa sa kanila kahit paano ay medyo hindi naman totally na nagno-normalize, pero kumbaga ay may mga steps para, kumbaga kahit mga baby steps para at least maging maramdaman pa rin na normal ang pamumuhay diyan sa Qatar? Halos walang pagbabago dun sa aming announcement before na kailangan lang silang magmasid, palagi lang silang aware, makinig sila sa mga official sources ng information, kagaya po ng embassy o kaya yung government of Qatar na official. At huwag silang magpanik kung hindi makinig sila ng mga tamang advice para mag-guide sila kung ano ang dapat na gawin. Sa ngayon po, since April 7, I'm also happy to announce na wala na po kaming na-experience na alerts, no? So sana maging ganyan nga. At saka since April 7 po rin, dumami na rin yung mga flights. In fact, the other day, pumunta kami sa airport. Yung ating mga congressmen na papunta ng London, nag-transit na sa Doha. So, sooner or a little later, life is going back to normal. So, ang aming masabi sa ating mga OFWs, yung usual prudence na lang, kasi yung iba they decide to stay on, di ba? Sabi nyo, yung iba nawala ng jobs, they have 1 month to look for another job. So ano na lang, see to it na meron kayong a little cash reserve para sa inyong to tide you over these difficult times ba. Mga few months lang siguro yan, starting last March. And then, hopefully, mag-normalize din at babalik sa normal. So, magkakaroon na naman kayo ng steady at saka normal source of income. Ano naman po ang mensahe ng embahada po, no, Ambassador, sa pamilya ng OFWs na nandito naman sa Pilipinas, na syempre ay kahit papaano, although yun nga po may baby steps na for normalization, pero hindi pa rin kasi mawawala sa iba nating kababayan na may mga mahal sa buhay sa Middle East, yung pangamba due to uncertainties. Ano po ang mensahe nyo naman po para sa kanila? Sa atin pong mga kamag-anak at mahal ng buhay ng ating mga workers sa Qatar, ang masasabi lang po namin is ay nagno-normalize na po rito. Siguro naman mapapansin nila sa social media, wala nang alerts ever since mga 3 weeks na ito, 3.5 weeks. So, wag ho silang magiging worried, no? Wag kayong matakot na kung anong mangyari sa inyong mga mahal sa buhay dito, dahil
nandito po buong full force ang embassy at saka ang MWO na tumulong kahit papano. Sinasabi natin steps sa ating mga OFWs na kung meron mang mahuhuling aalis dito kung kailangan ng aalis, kami po yun eh. Kaya yung mga kamag-anak nila dyan sa Pilipinas, huwag silang mag-aalala sa safety at saka welfare ng kanilang mahal sa buhay dito sa Qatar. And with that po, maraming salamat pong muli, Ambassador Melicor, for joining us dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hopefully, the next time po na makapanayan po namin kayo ay totally po na normalize na po ang sitwasyon, hindi lamang sa Qatar, kundi sa buong Middle East. Until next time po, God bless po, mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo, Steph. Walang anuman. At atin po nakasama dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko si Philippine Ambassador to Qatar, His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. At dito na po natin tatapusin ang edisyong ito ng ating programa. Maraming salamat muli sa ating mga nakasama dito sa studio, kay na Sir Milo Jonella, kay Ma'am Susan Aison at kay Justin Osias. At syempre hindi natin na pwedeng kalimutan yung ating mga taga-subaybay, hindi lamang sa ating programa ngayon, kundi sa iba pa nating programa sa ating himpilan dahil naka-comment sa atin muli si Sir Sean Kyle Flores. Maraming salamat Sir Sean Kyle sa pagtangkilik po sa aming mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.